So hey guys, today gagawa tayo ng moist chocolate cupcakes. So i-share ko sa inyo yung recipe ko na ginagamit ng moist chocolate cupcakes. So I was invited by Ayumi Cassandra. So siya yung parang naging runner-up ng Miss Philippine Youth na Iloilo na beauty pageant, and she's doing an outreach program for her birthday sa April 10. So nag-reach out sa akin si Ayumi regarding sa kanyang project. So if sa mga hindi nakakakilala, Ayumi was our tawag nito, host last year sa aming Iloilo Cake Festival, which is also known as the Iloilo Cake Party or the Mad Hatter's Cake Party. So, siya yung naging host namin last year, and everything went okay. Naging maayos yung program namin dahil siya yung naging host namin. So, wrapping up, eto na, gagawa na tayo ng ating moist chocolate cupcake. So, sana makuha nyo ito, mabilisan lang. So, we're using about 360 grams of flour, 600 grams of powdered sugar. So, ilista nyo lang po kasi medyo mabilis na to. We're using 10 grams of salt, 5 grams of baking powder, and 9 grams of baking soda. So, nakalagay na siya dito and ready to sift na. So, yung ating flour and sugar, andito na sa mixing bowl natin. So, isi-sift na lang natin. And for our cocoa powder, so guys, wala akong arte sa cocoa powder. Kung ano yung binibigay sa akin ng mga brands to try, so ginagamit ko yon sa mga cakes. So, iba-iba yung mga yung cocoa powder na ginagamit ko. So, today gagamitin natin itong Piotra ko na natural cocoa powder. Ayan. So, ito yung gagamitin natin today. So, kasi sayang naman, di ba? Binigyan ka ng brand, so dapat gamitin mo siya. So, depende sa'yo kung gagamitin mo siya sa order or pambahay lang. So, I think mga 3 or 4 na brands ng cocoa powder na ginagamit. So, hindi ko naman pwedeng itapon yung binigay sa akin ng brand. So, kailangan natin gamitin. So, yun na nga. So, pag-reach out ni Ayumi, so parang merong cash donation. So, nag-pledge ako ng 50 pieces na cupcakes. So, yung 50 pieces na cupcakes na yon, para yon sa parang maximum number of mga bata na bibigyan nila ng meals. So, sa 50 cupcakes na yun, I think makakagawa ako ng, sa recipe na to, makakagawa ako ng more than 50 cupcakes. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, this one, ang cocoa powder natin, I will be using around 115 grams na cocoa powder, no? So, meron akong list dito. Baka makalimutan ko, no? So, sa ating liquid ingredients, so we have 170 grams na oil and 340 grams na milk. So, take note, usually yung ginagamit is evaporated milk. So, hindi ako gumagamit ng evaporated milk. I am using this one. Ito mostly, no? Yung Conaprol na full cream milk. So, bakit full cream milk? Yung fat content nito nakakadagdag ng flavor sa ating cake. So, I am using this, the Conaprol na full cream milk. Dati, nung nag-work ako sa coffee break, no? Sa coffee break, isa ito sa ginagamit sa mga latte or sa coffee kasi maganda yung pag-foam ng coffee dahil mataas yung fat content. So, ito yung gagamitin natin. So, meron na dito. We have 3 large eggs. 3 large eggs. Ayan, lalagay natin. Then, we're using Flavorade French Vanilla from Bakersfield. Ito, staple ko talaga to. I have been using this sa lahat ng cakes ko, no? So, kahit anong flavor, mocha, pandan, ano pa yan, mango, strawberry, lahat yan, may added na French Vanilla Flavorade. Promise you, sobrang bango. Hindi ako nagsisinungaling. Sobrang bango pag merong French Vanilla Flavorade. So, lalagay natin dito sa liquid ingredients natin, i-mix natin. So, ito lang kinagandahan ng natin, no? Ng ating
moist chocolate cupcakes na recipe, no? Kasi pwedeng one bowl method na lang lahat. Wala nang separate. So, ayun. Yeah. So, before anything else pala, no? Dapat yung oven nyo is naka-preheat na. Naka-preheat na yung oven nyo in around, ano ba yung number 2? 180 degrees Celsius. 170, 180 degrees Celsius. Okay. So, I'm also using instant coffee mix, Nescafe, dalawa. Gagamitin natin. So, if in grams, I think this is around 2 grams each yata to eh. Anyway, basta dalawang pack nito. Lalagay natin dito sa ating dry mixture. Okay. So, hindi ba siya maglalasang coffee? Hindi. Yung purpose ng coffee is actually to bring out the flavor of cocoa powder nyo. Okay? So, andito na yung eto na rin gagamitin ko, no, yung paddle natin. Pang mix ng dry ingredients natin. And I will measure our cocoa powder off cam. Papakita ko sa inyo yung mixing nito later on. So, grabing init. Mainit talaga ngayon. So, ito na. I'm using this one. Then, I'll measure our cocoa powder off cam, no? I'm using, siguro 120 grams yung gagamitin to. Okay? So, update you later on. And, yung next siguro na update, ipapakita ko na sa inyo yung pag-mix natin. Okay? Para makita niyo yung consistency ng ating cupcakes or ng ating butter. So, ayan. Lalagay ko na yung cocoa powder natin and isa-save ko na siya. So, need natin gamitin kasi sayang. Kaya, instead of cash, nag-pledge ako ng cupcakes kay Ayumi. Kasi nga, sayang yung ingredients. Ayaw ko naman mapanis, no? Ang mahal kaya ng cocoa powder ngayon. So, dapat talaga kung ano yung mga available, yan ipapush natin. So, 50 lang naman yung requested. Pero, makakagawa tayo ng sobra. So, dala tayo ng extras. And anyway, yung iba para pa rin dito sa bahay. So, pag hindi to for kids, lalagyan ko siya ng alcohol. Pero, kasi for kids to, so, huwag tayo maglalagay ng alcohol. And, pwede ako mag-mix ng mga nuts or chocolate chips dito kung gugustuhin ko. Kaso, baka kasi yung ibang bata may allergic reaction sa nuts. So, wag na natin lagyan para safe na lang. Okay? Yon. Then, yung ating liquid ingredients, i-mix natin. So, here's our liquid ingredients, no? Whisk lang natin gamit yung ating wire whisk para well incorporated siya, no? Ayan. So, ibubusan natin and magsa-start tayo ng mix maya-maya. Papakita ko sa inyo. So, ito na. I'm using our KitchenAid stand mixer. So, let's turn it off. So, magbubuhos tayo ng ating liquid ingredients. So, ito na yung lahat ng ating liquid ingredients, no? Yung eggs, milk, yung oil, yung French vanilla flavored natin from Bakersfield, Philippines. Yun. So, ihahalo natin, no? So, hanggang sa maging homogeneous lang yung mixture natin or well incorporated. So, dapat wala siyang buo-buo. Okay? Ayan. So, let's turn it on. Low. Let's start low, no? Start low. Low lang muna. Ayan. So, medyo basa na yung ating, ingredients. So, we can adjust yung sa speed. Ayan. Ang bango. Ang bango. Ang bango ng natin. Kung naaamoy nyo lang, ang bango. Ayan, kung nakikita nyo yung consistency, ayan. So, kung nakikita niyo yung consistency niya, no?
Para siyang wet na peanut butter. Okay. So, hindi pa yan tapos. So, mag-a-add tayo ng hot water. Take note, hot water, no? Hot water yung dadagdag natin. And dito, we will add 1.5 cups na hot water or i-measure ko yung grams. So, yung hot water natin around 310 grams. So, pwede ko siyang ibuhos, no? Tapos, magmi-mix tayo. Or, I can turn this on. And, unti-unti kong ibubuhos yung hot water natin. Pwede din sa side. Okay. So, wag nyo munang biglain yung speed kasi magkakalat lang kayo sa inyong working area. Ayan, so naubos ko na yung hot water natin. Let's just continue. So malalaman nyo kung nakarating na yung hot water nyo sa baba pag mainit na yung baba. So since medyo malamig pa yung baba, it means yung hot water natin nasa taas pa. So we'll continue mixing para maabot yung baba. Kasi ito yung mga KitchenAid, no? Mostly lahat ng KitchenAid stand mixer. Para siyang may kaunting space na hindi niya naaabot yung baba ng bowl. Ayan. Ayan, so I'm trying to muna. Let's see. Sige. Mix pa. Alright. I think I'm okay with this one. So, medyo mahirap yung posisyon ko na to, pero let's make it work, no? Adjust muna natin. Yeah. Baba natin. And, syempre dapat, using our spatula, scrape natin yung sides and yung baba. Kasi for sure, may mga hindi pa yan dyan na incorporate na part ng mixture. So, ano muna natin? I-mix natin. No? Scrape. So, scraping is important. Especially yan dito sa kasi may mga buo-buo yan dyan na hindi pa na hahalo ng maayos. Okay, so akyat ulit natin and mix. Ayan. Okay na yan because we have already made a mess sa table. So it means okay na yung mixture natin. So ayan, ano na natin. Baba na muna natin. I think okay na to. We'll just scrape the paddle, no? Set aside natin yung ating KitchenAid.
stand mixer. Ayan. Alright. Then scrape natin yung baba, no, ng ating bowl. Make sure na na-scrape ng maayos. Alright. So, we will be making mga 3 ounce na cupcakes, no. So, I think as of this time, mga nasa 15 to 20 minutes na naka-preheat yung oven natin. So, I think enough na yun na ma-reach niya yung desired temperature sa loob ng oven. Yan. So, eto na yung ating mixture, no. So, it's not, super thick. Hindi rin siya yung super watery na parang tubig talaga. So, parang may thickness pa rin siya kahit pa paano. Ayan, nagdi-drip siya. Okay? Pero ito yung consistency ng ating moist chocolate mixture. Okay. So, set aside natin to. Ayan. And, I will be using... So, this time, maglalagay na tayo ng ating butter mixture dito sa ating cupcake pan. So, I'm using this one. So, dapat kasi metallic yung gagamitin ko. Kaso, hindi ko na-check. Naubusan na pala ako. So, buti na lang, meron akong black na cupcake liner. So, these are just ordinary cupcake liners, no? Gusto ko sana gamitin yung white. Kaso, obviously, pag naluto na siya, yung itsura ng white cupcake liner, black pa rin. So, we're using this one. So, pwede din sana rainbow. Kaso, kung mag-rainbow, black pa rin yung kalalabasan. So, applicable lang yung mga white tsaka yung mga rainbow na cupcake liners sa mga light na butter. Pero pag mga ganitong chocolate, obviously, it will turn into darker color or so para siyang magba-black. So, ayan. So, I'm using also this one. I don't know kung anong size to. Kasi nabili ko lang siya sa Mr. DIY. Yun. So, maglalagay tayo ng isang scoop ng butter sa ating isang cupcake liner. Okay. So, ayan. Kita ba? Parang hindi siya kita. So, I'm trying my best na malinis yung pagkalagay natin. Kasi mamaya it will spill everywhere na naman dito sa pan. Especially itong mga drip. Nagiging makalat siya. So, I think tapusin ko muna yung half. Then, proceed tayo. Tapusin ko na lang yung iba off-cam. No? Para hindi kayo matagalan. So, nililinis ko lang yung baba ng ating scoop. Kasi obviously, pag hindi mo malilinis yung baba, ayun, kita mo nag-drip na siya. So, mamaya mahirap yan kasi dumidikit yung liner sa ating cupcake tin or muffin tin. Yan yung hindi ko gusto, yung makalat yung butter. Kasi eto mamaya didikit to. So, dapat talaga linisin mo siya. Ayan. Okay lang yung sa top, wag lang yung sa yung sa gilid mismo kasi dumidikit siya. Ayan, so natapos na natin yung first half nito and tapusin ko na lang off cam, pakita ko sa inyo yung itsura bago i-bake then after i-bake. So, ito na yung ating cupcake. So, we have 24 na naka-align. I mean, naka-line up dito. So,
Additional info lang pala, no? Ang ginamit ko na baking powder is actually ano ba yan? Calumet, which is a double acting na baking powder. So, eto explain ko lang yung process, no, ng double acting na baking powder. So, ang process na to, double acting, sa process na to, nagre-release siya ng carbon dioxide upon contact sa liquid. So, pag nagmi-mix tayo, sa mixing process na yon, nagkakaroon na siya ng chemical reaction. Then, yung second niya na reaction is pag etong mixture natin is exposed na mismo sa heat. So, during the baking process, nagkakaroon na rin siya ng reaction. So, yun yung reason kung bakit stable, medyo controlled yung pag tawag nito, yung lift or yung pag-rise ng ating cupcakes. So, yun yung ginamit ko kasi I find it ideal para sa mga cakes, cookies, cupcakes, muffins, and anything na pastry, any pastries nyo in general. So, mas stable siya pag double acting yung baking powder na gamit natin. So, yon. Basta, yung first na chemical reaction nangyayari during the mixing process pag yung ating mixture ay nalalagyan ng liquid. Okay? And second is sa oven, which is pag nagkaroon na siya ng contact sa heat. So, yun lang yung additional info natin regarding sa ating double acting na baking powder. So yun, eto na yung ating cupcakes and mas mainam after mailagay dito, diretso na agad sa oven. Okay? So wag na siya mismong patagalin. Although hindi naman siya madaling bumabagsak, no, kasi yung second na action niya pag in contact na siya sa heat. Yun. So diretso na natin sa oven and pakita ko sa inyo pag naluto na siya after. Alright? So see you pag luto na siya.